Mismo ang Philippine Coast Guard na ang nagsabi, hindi dapat iugnay sa isyu ng pinagagawang panatag shoal ang manoy pagbangka o pagbangga ng isang barko ng China sa isang bangkang pangisda ng mga Pilipino. Iyan naman ang tinutukan ni Marisol Abduraman. Hindi pa rin matukoy ng Philippine Coast Guard ang pangalan ng barkong nakabangga umano sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda 78 nautical miles o 120 kilometers northwest ng Bulinaw, Pangasinan. Hindi pa rin tiyak ng Coast Guard kung ang pagkakabangga nga ba ang naging dahilan ng pagkawasak ng baslig ng mga mangingisda. Martes pa raw kasi nang masiraan ang bangka, gayong Miyerkules sinasabing nangyari ang pagbangga. Yung fishing boat nila ay napuno ng tubig because of the strong waves, rough seas, umulan pa. Ayon pa kay PCG Commandant Edmond Tan, sa kwento rin daw ng mga nakaligtas, sa Payaw tumama ang barko na doble raw ang laki sa mga passenger ship. Sa Payaw itinali ng mga mangingisda ang kanilang bangka. Kung bulk carrier yan, malaking barko, at madilim siguro, maalon, muulan, zero visibility, baka hindi na napansin yun, dumaan na sa doon. Nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard sa Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Council. Base na rin kasi sa salaysay ng mga mangingisda. May markang Hong Kong ang barkong bumangga sa kanilang bangka. Tinukoy din ng Philippine Coast Guard ang MV Peach Mountain, isang commercial cargo vessel na may lulang 29 na crew, na namataan daw sa Zambales 8:46 ng umaga. May 4 na oras bago nangyari ang sinasabing pagbangga sa bangka ng mga Pinoy. Ayon sa Coast Guard, may Hong Kong registration ang naturang barko. Naniniwala naman ang Coast Guard na hindi raw dapat iugnay ang insidente sa issue sa panatag. 138 nautical miles daw kasi ang distansya ng pinangyarihan sa Scarborough Shoal. Hindi naman galing sa Scarborough Shoal yung barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, bagamat malinaw na sa teritoryo ng Pilipinas nangyari ang insidente, ruta raw talaga ng mga barko ang dinaanan ng nasabing cargo vessel at meron daw itong freedom of navigation. Para naman sa isang foreign policy expert, tama lang na hindi tayo agad-agad mag-akusa sa sinasabing banggaan sa Pangasinan. Mainam daw na imbestigahan muna ang pangyayari at idaan sa mahinahong usapan. Na yung mga nagbubungguan, pag inayos mo yung area na hindi nila pinag-aawayan, yung commonalities nila, eventually, yung habits of cooperation nag-i-spill over dun sa dati nilang pinag-aawayan. Ang Chinese Embassy, wala naman daw natatanggap na ulat tungkol sa insidente. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 oras. Samantala, ayon naman sa pahayag ng ating Department of Foreign Affairs, wala ng mga sasakyang pandagat ang China at ang Pilipinas sa tinatawag na lagoon ng Panatag Shoal sa mga oras na ito.